Hallelujah! Purihin ka, O Panginoon, sa gabi nito. Samantalang inihahanda ko aking sarili para magkayag ng mga importanteng mga bagay. Maaaring mga bagay na hindi pa namin nadaanan, napag-aralan. Ngunit mahalagang dapat malaman. O Diyos, samahan mo kami, samantalang kami nag-aaral. Aking samot dalangin sa pangalan ng Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Andito ako muli para maghayag sa inyo ng mga mahalagang mga bagay. Ang nais kong ating pag-aralan ngayong gabi, panalangin pa rin. Kasi LPS natin ngayon, Lifeline Prayer Service. Kaya lang kakaiba nito dahil sa ang nanalangin nito wala na sa mundo. Ang nanalangin siya ng soul, meaning nagkaroon siya ng yung nasa mundo siya andito siguro dahil sa sobrang busy nawawalan siya ng pagkakataon, oportunidad na manalangin. At kung nanalangin man, mahalaga sa kanya. Itong ating pag-aaralan ngayong gabi ay panalangin ng taong pinagpala ng Diyos. Siguro nung unang panahon, mahirap lang siya panalangin dahil sa panalangin, katanggap ng mga kapahayagan, nasunod yung mga kautusan, pinagpala. Kaya lang, kagaya din ng paniwala natin sa nangyayari sa marami, pag pinagpala na, dahan-dahang nakakalimot. Maaring nagpapatotoo, maaring tuloy-tuloy panalangin, kaya lang hindi kasing halaga. Nung una niyang panalangin, wala siyang kwarta, wala siyang ikabubuhay. Dalangin siya, pinagpala siya ng Diyos, umaman siya, at itong aking isi-share ay nakakalungkot na maaring mangyayari sa maraming buhay ngayon. At maaaring mangyari sa inyong nakikinig. Kaya lang maiiwasan ninyo dahil napag-usapan natin. Kaya malaking bagay ang nagba-Bible study at nakikinig ng salita dahil maraming mga bagay ang maiiwasan natin na hindi magaganda. Dito sa ating pag-aaralan, dumaan sa pagpapala, pinagpala, naging busy, dahan-dahang nababawasan yung panahon na sa relasyon, tungkol sa relasyon nila ng Panginoon. Kasi alaman naman natin na God first. Very, very important ang ating connection sa ating Panginoon. Mga kapatid, palibasa mo lahat ay humihinto sa paghinga. Nangyari sa kanya, itong mayaman na to, mas masarap yung pagkain, mga damit na mamahalin,
pagpapala yan eh. Enjoy! Enjoy the blessings. Kaya lang, mabuti kung hindi mapugto yung hininga. Sana kung tuloy-tuloy hanggang langit. Hindi. Hindi rin mararating ang langit kung hindi tayo nagtapos sa ating buhay sa lupa. Kung siya namatay, aba, ewan ko kung nagtaka siya. Ewan ko kung nagtataka kayo na yung pala mga pinagpala at pinagpapala ay pwede pala doon ang punta. Kasi ang isi-share ko ngayon sa inyo ay tungkol sa taong pinagpala siguro dahil sa panalangin at pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya lang, nakalimot. Napabayaan. Yan talaga ang mangyayari pag nakalimutan natin. Namatay. Unang namatay yung mahirap. Mahaba-haba buhay ng mayaman kasi masasarap yung pagkain. Magandang buhay. Pero mamamatay din. Nangyari, pumunta sa impyerno. Introduction ko lang yan, mga kapatid. Nandun na siya sa impyerno. At di niya akalain, kasi istorya lang naman, Bible study lang naman, ang impyerno mainit, eh, wala namang nadadama. Kaya, minsan, kailangan malaman, kailangan madama na mainit pa lang impyerno, at saka lang tayo may iwas. Ito na nga nangyari. Talagang nainitan, lubhang nainitan. Ang apoy doon, hindi posporo, hindi kalan. Nilagay talaga siya sa gitna ng nagliligablab na apoy. Eh, anong gagawin mo dyan? Eh, hindi ka manalilitson. Buti na nga kung nalitson ka na lang, nasunog ka dito sa lupa, wala na. Hindi, sa impyerno, may isip ka, merong damdamin. Init ng impyerno, gusto mong mawala, hindi nawawala. So, ang nangyayari, naalala niya, magmakaawa siya. Kaya sinabi ng banal na kasulatan, Luke chapter 16, itong ating pinag-aaralan, Luke chapter 16. Ang nangyari, nagmakaawa siya. Sabi niya, mga Abraham, maawa ka sa akin. Eh, sinabi na niya ngayon kung anong dahilan kung bakit magmamakaawa. Huwag natin kalimutan, mercy and grace. Iba yung mercy, iba yung grace. Pag mercy ang hinihingi mo, nasa gitna ka ng masalimuot na kalagayan, kaya nang hingi ka ng awa. Ang sabi niya, Amang Abraham, utusan mo si Lazarus na patakan ng tila ko ng tubig dahil pawang mainit dito. Eh, pagdating sa impyerno, wala nang awa eh. Ang mercy nandito sa lupa. Mercy and grace. Nandiyan, no, sa bakuon. Mercy and grace. Wala na. Sabi ni Abraham,
iho, anak, tawag pa ni Abraham sa kanya, anak. Siguro to, ini to sinner eh. Ano to? Believer. Christian ito. Kasi, tumawag sa kay Abraham, Amang Abraham. Christian, believer. Sumagot din si Abraham, anak. O di magtatay. Kaya lang, si tatay nasa langit, si Lazarus, yung pulubi, nasa langit. Yung mayaman na pinagpala, dahil nakalimot. So, ang nangyari, sa impyerno, nagmamakaawa siya. Pero walang tatay-tatay. Walang kamag-anak. When you go to hell, you will be there forever. Huwag niyong kalimutan, hell is forever. So, hindi nasagot yung kanyang prayer. Walang tubig. So, yung mensahe ko, nandun sa pangalawang prayer request niya. Kasi yung kanyang unang prayer request, walang sagot. Yung kanyang pangalawang prayer request, Ama, kung wala na akong pag-asa, dito na ako forever na ganito, wala na akong pag-asa. Pero meron akong 5 kapatid nasa bahay ng aking ama. Sana utusan mo si Lazarus na pumunta doon sa bahay ng tatay ko. Meron akong 5 kapatid. Ayaw ko silang pumunta dito. Bakit ayaw? Sabi ng Biblia, mainit. Pero dadagdagan ko. Bakit ayaw niyang pumunta? Baka sumbatan lang siya doon. Pambihira ka. Hindi mo man lang sinabi sa amin na may impyerno at mainit pala dyan. Baka sabunutan pa siya doon. Kaya mga kapatid, ang gusto niya, I pray thee, O Father, send Lazarus to my father's house. Padala mo. At ipadala mo para magpatutuo. Ilan sa inyo ang nagpapatutuo? Kung hindi pa kayo nagpapatutuo, simulan nyo na ngayon kasi may magagawa ang patutuo. Kaya lang, pagka ang patutuo nyo, ang Diyos ay mabuti, kalusugan, iningatan ako sa aking daan, sa aking araw, ang Diyos ay tapat. Kung yan ang ating patutuo, lahat ng kabutihan, bihira lang ang tao maliligtas dyan. Ang makakaligtas ay yung nagpapatutuo tungkol sa kaligtasan. Anong papalain? Nagpapatutuo ka lang kabutihan ng Diyos, katapatan ng Diyos. Magaganda lahat ng patutuo na yan. At dapat talaga magpatutuo tayo na. Pero ang tatay mo, kapatid mo, kamag-anak mo, hindi maliligtas dahil dyan. Kailangan talaga ang mensahe tungkol sa kaligtasan. Kaya inihimok ko ng bawat isa sa inyo pag nagpatutuo, lakipan ninyo ng mga kaalaman, kautusan tungkol sa kaligtasan. Sabi niya, mga Abraham, utusan mo si
Lazarus, yung pulubi, na kawawa, na magpatutuo siya sa bahay ng aking ama dahil meron pa akong 5 kapatid doon. Una, sa sinabi ko mga kapatid, number 1 point, mahalaga ang magpatutuo. Kailangan talaga patutuo. Walang mangyayari kung walang magpapatutuo. Kasi ang kailangan ng tao yung magpapatutuo ng totoo. Second point, kaya siya nagpautos kaya mga nakiusap kaya mga Abraham na ipadala sila sa Rus dahil meron akong 5 kapatid. So, sinong magmamalasakit sa iyong mga kapatid? Ang talagang tunay na magmamalasakit, yung kamag-anak. Mga bayot, sa mga bayot, Agustin, sa mga Agustin. Kasi, blood related. We belong to one family. Who will be more concerned sa pamilya mo, Pore? Bakit busy ka dun sa ibang mga kaluluwan, ibang pamilya? Pamilya mo hindi mo mabigyan ng pansin. Diba? Hindi makatwiran yun eh. Kasi nasa likod ng isip, matitigas ang ulo niyan, hindi yan sila tatanggap. Ganyan talaga. Naku, huwag na natin isipin yun dahil samantalang iniisip natin na matigas ang ulo, nung iniisip mo matigas, hindi na pala matigas. Sila pala ang tatanggap at saka pag tumanggap pa sila, magiging mas masigasig pa sila kaysa sa'yo. So, wag ka na, wala nang para-para kasi hindi natin alam eh. Na baka mamaya dakilang soul winner pa sila. Higit pa sila sa'yo. Di ba, tuwa-tuwa mo dahil meron kang nabahagi na ng katotohanan. Number 3, na dahilan kung bakit siya nanalangin ng soul winning prayer. Kasi yung kalagayan niya, hindi bagyo na ganda simoy ng hangin. Hindi naman siya nakasakay ng air condition bus. Nakakatulog ng mahimbing. Sobrang init. Ano kaya yung klaseng init o apoy ng impyerno? What kind of fire does hell produce? Parusa yun. Yung impyerno ay parusa sa mga matitigas ang ulo, pasaway, at hindi lang yun. Makalimutin. Nakalimutan ko. Kaya nga sabi ni sino man nagsabi, si Joshua at saka Caleb, baka makalimutan nyo ang Diyos dahil magandang bahay nyo, lupa nyo, garden nyo, farm nyo, baka makalimutan nyo. So, hindi lang pupunta sa impyerno matigas ang ulo, kriminal, hindi. Nandun din yung makalimutin. Delikado ako. Pag umiidad, makakalimot na. So, hindi talaga pwedeng makalimot. Now, ayaw ko sila na makarating dito sa naglalagablab na apoy. Kita kayo nasunog sa Tondo, nasunog dito sa Manila. Diba yung lagupok ng mga apoy? Sobrang pang-impyerno. So, ayaw niya. Now, sino ba ang gusto na inyong kamag-anak pupunta sa impyerno? Kaya ayaw niya kasi nararanasan niya Sabi niya,
I am tormented in this fire. Apoy na yun, hindi gasol. Hell fire. Kaya, nag-pray talaga siya na wag makarating doon yung okay na. Kahit nandito na lang ako, parusahan ako sa aking mga nagawa, yung pagkalimot, hindi pagpansin, pero wag ang aking mga kapatid. At least kahit pa paano may spare, maligtas. So yun ang pangatlo. Pangapat. Ang sabi niya dito, ang mga Abraham, ipadala mo si Lazarus. Aba, matindi para tong manager Kasi nagdi-delegate. Alam niyo yung delegate? Hindi ko magawa, pagawa mo sa iba. Delegation. Isa sa soul winning strategy natin dito. Strategy yan If you cannot go, send someone. Sa Amerika, dun sa prayer room nila, balaki nakasulat sa dingding. If you cannot go, send someone. Ibig sabihin ng send someone, magbigay ka ng $25, suporta mo sa misyon. Dahil merong pupunta doon. Kaya lang, bigyan mo ng pamasahe. Ibigay mo naman yung kailangan nila, hindi mo lang uutusan. If you cannot go, send someone. Pagdating dito mga kapatid, walang delegation Ang mga Abraham, padala mo si Lazarus. Anong ibig sabihin nito? If you want your family saved, you have to do it yourself. There is no delegation. Pwede siguro dito. Bakit? Nasa air tayo Pwede mo mautusan. Pwede mo bigyan ng pera. Pamasahe. Merienda. Pero nasa impyerno na to. Wala na sila Nasa eternity na sila. Ano ba magagawa nila? So, ang prayer niya, una, para magpatotoo. Remember. Pangalawa, dahil meron pa siyang pamilya na hindi pa ligtas. Kahit ligtas, backslider naman. Kailangan talaga ma-sure natin yan. Reminder. Number 3, mainit ang impyerno. Walang impyerno may aircon. Kung may impyerno may aircon, okay na. Pati ako sasama ako. Wala mga kapatid At saka hindi lang mainit. Hindi lang mainit. Tormenting. Alam niyo yung tormenting? Grabe. And number 4, ano sabi ko? Walang delegation. Magpatotoo, mahalaga. Pamilya mo, mahalaga. Pangatlo, mainit ang impyerno. Gusto mo magbitbit ng aircon doon? Dali mo na itong andito sa church. Hindi pa rin. Pagdating nandun, wala pa sa loob, sunog na. Number 4, walang delegation. Tandaan yung 4. Okay, pang-5. Kung meron sanang second chance, God is the God of
second chance dito sa Santa Mesa, dito sa mundo. Kahit anong kalagayan mo, you always have second chance. Why? Because God is the God of second chance. Second chances. Masama kang tao, you have another chance to be good. Kaya lang, ang impyerno, wala nang second chance eh. Pag ikaw nakarating sa impyerno, final na yun eh. Hindi ka na babalik eh. Lord, balik mo na ako sa lupa. Sasabihin ng Lord, iisahan mo na naman ako. Lagi mo na akong iniisahan. Nasa lupa ka pa, lagi mo akong iniisahan. Sabi mo, Lord, sige, magbabago na ako. Lord, mahal kita. Pati ako, inuuto mo rin. Grabe ka talaga ang husay mo. Pero pagdating dyan sa impyerno, utuin mo na sarili mo, wala ka ng pag-asa. That's number 5, 6. Now, ito, ang last. Hindi, yun na. O second chance. Okay, next is there is a time that is called too late. Di yan late. Pag late ka, may pag-asa ka pa. Pag too late, ang ibig sabihin ng too late, late na late. Wala na. Parang seminar, dadalo ka o na late ka 10 minutes. Pero ano yung late na late? Pagdating mo, tapos na. Grabe ka. Grabe ka naman pag dumalo. Late na late. Tapos na. Now, may tinatawag na too late. Ang sabi pa nga ni Abraham sa Luke 16:26. And besides, alam niyo, and besides, Tagalog yan. And besides, kung sana wala yan, pwede pa. Yun ang ibig sabihin na. Sana kung wala yan, kaya lang sabi ni Abraham, kaya lang eh, may bangin na yung taga roon sa lupa hindi makakatawid sa impyerno. At yung nasa impyerno hindi makatawid doon sa lupa. Merong bangin. And besides, ulitin ko, naintindihan ba natin yun, and besides? Okay sana yung inihiling mo eh. Paano to? May bangin. May bangin eh. Kung wala yung bangin, pwede ka na, lumusot ka na doon. Ikaw na lang. Now, mga kapatid, lahat ng sinasabi kong ito ay laman ng panalangin. At ang panalangin nito, hindi yung mabakasyon sa Amerika, hindi business, hindi leisure time, pleasure time, hindi.
soul winning prayer. Imagine, kung yung nasa impyerno, nananalangin ng soul winning, tayo, hindi tayo mag-pray ng soul winning. Bakit? Lahat ba ng pamilya natin ngayon nasa Panginoon na? Kung ang mga kamag-anak natin, yung kaibigan, mga kapatid, tayo ay mga missionaries, we are ambassadors, tayo mga sinugo. Ang makakaligtas lang sa mga kaluluwa ng tao ay mga ligtas. Only the saved have the right and the capability to save. Pag wala tayong kaligtasan, paano ka makakaligtas? You share, you testify of God's goodness, you testify of salvation, pero ikaw wala. O baka merong sisiko dyan, sasabihin, o kita mo, sabi ko na sa iyo ikaw, share ka ng share ng kaligtasan ikaw nga wala. Ikaw muna tumanggap sa Panginoon. Kasi kailangan legit lahat. Kailangan totoo lahat. So mga kapatid, aywan ko kung merong naantig sa inyo sa mensahe ko. Ang dami ko mensahe. Ang haba-haba nga nito pinaputol-putol ko na lang Ang aking mensahe ngayon, ang panalangin ng pinagpala ng Panginoon. Kaya lang sa impyerno pumunta. Dahil. At kumukuha pa ng pag-asa na baka sakali tumalab at umipekto at magkaroon ng awa. Kung hindi na maawa sa akin na nandito sa impyerno, maawa sa aking mga kapatid. So mga kapatid, I do not know what this means to you. Sana magkaroon ng matinding kabuluhan o halaga itong mensahe ito. Dahil naririnig na natin, nasa computer, nasa cellphone, Armageddon, rapture, mga pangyayari, ang dami. Hindi na ignorante, pati mga hindi mananampalataya, master na nila ang tungkol sa tribulation, great tribulation, millennium. Wala na iniikot na ng Lord Pati na nga mga robot nagiging tao na Nararanasan na natin ngayon ang hindi mapaniwalaan ng unang panahon na merong bakal magsasalita. It's happening. Pinaparanas na ng Lord. Pagkain na hindi mo natikman nung unang panahon at hindi mo talaga mapaniwalaan na meron palang dragon na nakakain. O sabi, dragon fruit come from Mexico. Ay, noong panahon mga kapatid, walang kumakain yan, makalason. Pero nalaman na pinakagrabing sustansya at maraming nagagawa sa kagalingan ng katawan. Dragon fruit. Dami. Yung hindi naranasan ng mga nilibing na, naranasan natin. Pinaparanas na ng Panginoon
Bakit sa palagay nyo? Nasa dulong-dulo na tayo ang buhay natin. Something is going to happen in a very near future. I hope this blesses you at makita ko na kumilos tayo, huwag lang nating sayangin dahil hindi nyo basta maririnig ito kung saan. And I'm glad na I was able to discover this and to share to you na ito ay mga katotohanan mangyayari. Hallelujah. Tayo manalangin. Kailangan mo, Diyos, ang sarap lang talaga mangaral, Panginoon. Lalo na kung inaakala mo sa paniwala mo na yung mensahe pinarating ay makakatulong magpaalala, makatulong magpakilos, makatulong na isagawa, makatulong na magligtas ng kaluluwa. Lord, sana walang sumunod doon sa mainit na naglalagablab na apoy. Sana wala sa amin ang sumunod sa mayaman sa impyerno. Bagamat meron pa siyang prayer doon, meron pa siyang panalangin, adikain, wishes, kaya lang unanswered prayer. Wala nang tugon. Wala nang second chance. Lord, samantalang tatapusin ko ang pag-aaral na ito, sana kahit papano naantig man lang ang aming mga puso. At Panginoon, kung meron mang tumanggap ngayon na maging kagulat-gulat, kasi yung kaibigan pang muling tumanggap, siya pang naging mainit sa paglilingkod sa iyo. Lord, sana kaming lahat ay pananasin mo. Ibalik mo, Panginoon, ang aming unang pag-ibig. Pag-ibig na maalab. Pag-ibig na walang kinakatakutan. Pag-ibig na walang ibang hangarin, kundi ang maligtas ang kanilang kaluluwa, pamilya nila, at kaluluwa ng iba. Lord, sana maluwalhati ka. Maluwalhati ka, O Diyos. Sana, Panginoon, pagkatapos ng mensahe ito, ay merong kagad kaluluwang mahandugan ng patutuo na nakakaligtas. Palahin mo ang aming LPS, si Sister Jem na nagmamahal nito at lahat ng mga exhorters. Tulungan mo kami na kaming lahat ay matutong magpatutuo para ang aming mga panalangin ay magkaroon ng tugon. Ito'y samo ko, Panginoon, sa dakilang pangalan mo, Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you, everyone. I love you all. I love you all. In Jesus' name. Amen.